Ano ba talaga ang ibig sabihin kapag nagkakaroon ng planetary alignment? Bago matapos ang Pebrero ngayong 2025, 7 planeta ang inaasahang makikita nating nakahilera sa kalangitan. Nang nakaraang buwan ng Enero, 6 na planeta na ang kasama sa alignment, ang Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus at Neptune. Wala ang Mercury dahil natatakloban ito ng liwanag ng araw. Pero simula ngayong ika-28 ng Pebrero hanggang sa mga unang linggo ng Marso, makikita na ang Mercury bilang ika-7 planetang bubuo sa hilera. Yun nga lang, ang Uranus at Neptune ay hindi natin makikita kung wala tayong gamit na telescope dahil sa layo nila sa Earth. Gayunpaman, isa pa rin itong napakapambihirang pangyayari kumpara sa kung 4, 5 o 6 na planeta lang ang kasama sa alignment. Pero hindi naman tuwing 396 billion years lang ito mangyayari gaya ng sinasabi ng ilan sa social media. Ang numerong 396 billion years ay unang binanggit sa aklat na Mathematical Astronomy Morsels na isinulat ng Belgian amateur astronomer na si John Meus noong 1997. Base sa kalkulasyon ni Meus, sinabi niya sa aklat na ang lahat ng 8 planeta ay maghihilera ng may mga 3.6 degrees na pagitan kada 396 billion years. Para na rin niyang sinabing hindi na ito mangyayari dahil ang edad nga ng universe ay nasa 13.7 billion years lang. Pero ang kalkulasyon ni Meus ay masyadong eksakto. Kung 3.6 degrees lang ang pagitan, ibig sabihin ay sobrang magkakalapit sa isa't isa ang 8 planeta na nakahilera sa isang perpektong linya at pantay-pantay ang pagitan. Malabo nga itong mangyari dahil kahit mukhang nasa parehong plane ang mga planeta kapag tinitignan natin ang mga 2D o two-dimensional na larawan ng solar system, ang totoo, hindi talaga pantay-pantay ang pag-ikot nila sa orbit na iniikutan ng Earth. Kung titignan natin ito sa 3 dimension o 3D, parang ganito ang pag-ikot ng mga planeta. Mayroong pabilog ang pag-ikot, mayroong ding elliptical, mayroong mabilis, mayroong mabagal, mayroong patabingi at mayroong pantay. Maaari ko itong ikumpara sa mga insektong umiikot sa ulo ng isang tao. Malabong mangyaring pantay-pantay ang kanilang pag-ikot at makakabuo sila ng isang tuwid na hilera. Pero paano nga ba magiging posible ang pagkakaroon ng planet alignment ng 8 planeta? Ito ay dahil kapag sinabi ng mga astronomers na mayroong planetary alignment, hindi nila literal na ibig sabihing nasa isang linya ang mga planeta. Sa halip, lilinawin ko lang na ang ibig nilang sabihin sa planetary alignment ay makikita nating magkakasama sa isang rehiyon ng kalangitan ang mga planeta. Halimbawa, ganito ang itsura sa kalangitan ng 6 na planeta sa planetary alignment noong January 25, 2025. Makikita nating hindi perpekto ang linyang nabuo ng mga planeta. Maaari rin nating sabihin na ang mga planetang nakikita nating kasama sa planetary alignment ay kasama ng Earth sa kaparehong panig ng araw. Kaya kapag 7 ang kasama sa planetary alignment, ibig sabihin ang 8 planeta kasama ang Earth ay nasa parehong panig ng araw. Hindi man perpektong linya ang nabubuo ng mga planeta, makikita nating magkakahilera pa rin sila. Lahat sila, gaya ng ating araw, ay sumisikat mula sa silangan at lumulubog sa kanluran. Iyan ay dahil lahat sila ay umiikot sa parehong direksyon malapit sa plane kung saan nag-o-orbit ang Earth sa araw na tinatawag na ecliptic. Pwede nating ma-imagine ang ecliptic na parang racetrack kung saan tumatakbo ang mga planeta. Dahil iisang racetrack ang tinatakbuhan nila, lahat sila ay sumusunod sa parehong daan. Kaya sa paningin natin, para silang isang hilera. Pero sa kalawakan, ito ay parang disk. Dahil nang nabubuo pa lang ang solar system, ang mga planeta ay nabuo mula sa umiikot na disk ng gas at alikabok na tinatawag na protoplanetary disk. Hanggang ngayon ay nagpapatuloy ang kanilang pag-ikot dahil sa tinatawag sa physics na Law of Conservation of Angular Momentum. Una kong nabanggit sa channel na ito ang katagang planetary alignment sa video ko tungkol sa Voyager 1 at Voyager 2 spacecraft na lumipad noong 1977 upang bumisita sa 4 na outer planets ng solar system, ang Jupiter, Saturn, Uranus at Neptune. Itinaon nila ang biyahe sa isang pambihirang planetary alignment ng 4 na planetang ito na nangyayari lang tuwing 176 years.
hindi ito pangkaraniwang alignment dahil dapat ang pagkakaayos ng 4 na planeta ay sa paraang ang bawat isang planeta ay nakapwesto kung saan pagdaan ng spacecraft for a gravity assist or slingshot. Ito ay maiimpluwensyahan ng gravity ng planeta upang ang direksyon nito ay maging papunta sa susunod na planeta. Dahil din sa gravity ng planetang ito ay para nitong inihagis ang spacecraft gaya ng isang tirador o slingshot kaya't bibilis ang takbo nito nang hindi gumagamit ng fuel. Ang tawag sa technique na ito ay gravity assist. Matinding kalkulasyon ang ginawa ng mga astronomers upang malaman ang partikular na posisyon ng mga planeta sa eksaktong petsa. Hindi mangyayari ang Voyager missions kung hindi dahil sa espesyal na planetary alignment na yun. Dahil dito, malaki ang natipid sa fuel at panahon upang magtagumpay ang misyon. Paano nga ba natin makikita ang alignment ng 7 planeta? Ang Pilipinas ay nasa Northern Hemisphere o ang kalahating bahagi ng mundo sa ibabaw o hilaga ng equator. Gayun din ang malaking bahagi ng Asia, Europe at North America. Katunayan, mga 90% ng populasyon ng mundo ang nasa Northern Hemisphere. Halos pare-pareho ang makikita sa kalangitan ng mga taga-Northern Hemisphere. Pero bago ang lahat, dapat ay malaman natin kung ang tinitignan ba natin ay planeta o bituin. Ang pinakasimpleng paraan upang malaman ito, kapag kumikislap, ito ay bituin. Ang mga planeta ay hindi kumikislap. Para makita natin ang alignment ng 7 planeta simula sa February 28 dito sa Pilipinas, kailangang nakaabang na tayo at nakatingin sa bandang kanluran mula sa paglubog ng araw na mga 6 o'clock PM dahil ilang minuto lang paglubog ng araw ay palubog na rin ang Saturn at Mercury. Gamit ang Stellarium app, maaari nitong isimulate ang makikita natin sa kalangitan sa February 28, 2025. Dito, makikita nating bago mag-ika-6 ng gabi, palubog na ang araw. Kasunod nito ang buwan at bandang mga 6:30 PM, lumubog na rin ang Saturn. Kasunod na agad ang Mercury ng mga 6:50 PM at ang Neptune na mga 7:07 PM. Ibig sabihin, maikli lang ang oras upang makita nating kasama sa alignment ang Saturn, Mercury at Neptune. Madaling makita ang Venus dahil ito ang pinakamaliwanag sa lahat ng mga planeta. Lulubog ito sa kanluran ng bandang 8 ng gabi. Sa mas bandang itaas ng kalangitan ay naroon ang Uranus. Ang Jupiter at ang Mars ay mas madaling makita sa bandang silangan at medyo magtatagal pa ang mga ito sa kalangitan bago lumubog sa kanluran. Ang pagkita natin sa 7 planeta ay depende rin kung maaliwalas ang kalangitan dahil kung maulap, wala rin tayong makikita. Depende rin ito sa ating lokasyon. Ang aming tahanan ay nakaharap sa silangan at mayroon ng matataas na istruktura sa bandang kanluran kaya hindi ko makikita ang Saturn, Mercury at Neptune at baka pati ang Venus. Magpapatuloy pa ang 7 planetang alignment hanggang sa unang linggo ng Marso. Pagkatapos nito, hindi na uli natin makikita ang Mercury dahil matatakpan na ito ng liwanag ng araw. Kailan uli mangyayari ang susunod na planetary alignment? Sa August 2025 at sa February 2026, 6 na planeta ang makikita natin bago sumikat ang araw, pwera ang Mars. At sa August 2026, 6 na planeta uli ang makikita natin bago sumikat ang araw, pwera naman ang Venus. Pero para sa alignment kasama ang 7 planeta, mukhang hindi na natin ito makikita sa ating lifetime dahil ayon sa kalkulasyon ng mga astronomers, sa May 19, 2161 pa ito ulit mangyayari. May delikado bang epekto sa Earth ang isang planetary alignment? Ayon sa mga astronomers, hindi totoong magkakaroon ng mga lindol o anumang delikadong epekto sa Earth ang ganitong pangyayari. Kahit pa maging perpekto ang pagkakahilera ng mga planeta, napakaliit lang ng magiging epekto nito kung mayroon man. Hindi rin totoong ang gravity mula sa mga planeta ay magsasama-sama upang magdulot ng malaking pinsala sa Earth dahil ang hila ng gravity ng mga ito sa Earth ay napakahina lang. Ang dalawang bagay lang sa solar system na may sapat na gravity upang makaapekto sa Earth ay ang araw at ang buwan. Maraming salamat Miss Julie Wisconsin, Travel with Christian, and Black Whites. Maari nyo ring suportahan ang channel na ito kapag clinic nyo ang thanks button sa ibaba. Kung may natutunan kayo o nag-enjoy kayo sa video, huwag nyo sanang kalimutan mag-like, comment, share at mag-subscribe na rin.